Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Idineklara ng House Committee on Justice na may probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan para umusad na ito sa plenaryo ng Kamara. Kabilang sa naging batayan ay ang umano'y pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024 na posibleng inciting to sedition. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. 53 Justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause. Unanimous ang boto ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, uusad na ito sa plenaryo ng Kamara. The chair pronounces that the existence of probable cause has been declared. With that, we direct the committee to prepare the necessary committee report along with the resolution. Ang impeachment complaints ay nakabase sa mga sumusunod na aligasyon: culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust kaugnay ng umano'y irregular na paggastos ng milyong-milyong pisong confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Gayon din, ang banta umano ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez noong 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Nung gabing yun, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit dahil sa pag-detain sa kanyang Chief of Staff dito mismo sa loob ng batasan. Ayon pa kay Dilima, ito ay posibleng inciting to sedition dahil sa direktang banta sa buhay ng Pangulo. Samantala, sa botong 38 na tutol laban sa 6 na pabor, ibinasura ng Justice Panel ang mosyon na buksan ng selyadong green box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ni na VP Sara, kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at ng kanilang mga negosyo. Ayon sa mga tumutol, maaaring maging paglabag ito sa confidentiality ng tax returns sa ilalim ng National Internal Revenue Code. It shall form part of the official records that will be transmitted to plenary and to the Senate if necessary. Magsusumite ang panel ng committee report sa plenaryo na siyang boboto kung itatransmit sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.